Hello po, greetings mga kababayan. Hari naman sa mga oras na ito at kasama na rin po inyong mga mahal sa buhay, no? Ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ito pong muli sa Tony Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program ninyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Oh, by the way, no, I would like, bago tayo magpatuloy, ay, ay i-announce ko lang po, no, na ang Batas Pinoy po, meron po tayong page po sa Facebook, meron na po tayong account o Batas Pinoy. Kung kayo po ay may Facebook o ang inyong kaibigan, kamag-anak, kakilala ninyo o inyong kapitbahay ay may Facebook at they want to be at gusto nyong mai-share po, no, sa kanila yung ating pinag-usapan, no? At upang sila din ay mapulot, no, may mapulot at sa ating mga pinag-usapan ay paki-follow lang po ang Batas Pinoy sa Facebook account po natin, no? At doon pwede tayong magpatuloy po tayo at mapapalawig pa natin ang ating platform na ma-reach out po natin ng ating mga kabayan. At doon sa Facebook, tulad dito sa YouTube, ay pwede po tayong mag-exchange ng mga impormasyon o kaya magsagot po ng mga katanungan tulad nito ngayon, no, na inyo pong pinapadala sa atin. Okay? Maraming pong salamat. Alright, so bigyan natin ng daan, no, sa episode nito. Ang sulat po sa atin ni ah, ni Chai Chai, no, yung si Chai Chai das R7E, yun po ang kanyang username. Sabi niya dito, "Inengganyo kami na kumuha ng Rolex po kasi rent to own daw. Pinipirma kami ng lease contract kasi daw for 25 years to pay daw po. Nalaman namin a year ago na may NOC na." O ano bang ibig sabihin ng NOC? Notice of Coverage ang ibig sabihin po nito, na galing sa Department of Agrarian Reform. Ang lupa ay at ang nakalagay doon, stop na kami sa pagbayad ng monthly for more than a year. Ngayon po, may pinadalhan na kami ng notice to vacate. Ano po ang mangyayari sa amin? Dapat ba kaming umalis? Mayroon ba silang mali doon? Alright. Una, yung lupa na bili ninyo is agricultural land. At lahat po ng agricultural land po na in excess of 5 hectares, ito po ay sakop ng Agrarian Reform Law natin na kung saan ang mga tenant po, no, mga tinatawag nating Agrarian Reform Beneficiaries, ay pinagkakalob po sa kanila ang lupa na ito. Ha? At so, yung may-ari naman ng lupa na ito ay babayaran sila ng gobyerno, no? Dahil sa yung lupang ito ay pinamamahagi doon sa tenant. Okay. Ngayon, ang tanong mo ay pwede ba kayo mapaalis? Okay, una, kung sinasabi mong meron kayong lease contract for 25 years at kung ito naman ay hindi naka-register sa Register of Deeds, hindi nakalagay as lien doon sa title, hindi po ito binding sa third world o sa the whole world, no? A third party, I mean, no, tulad ng Department of Agrarian Reform. So, hindi hindi nila irerespeto po, no, ang inyong lease contract na for 25 years. Kasi sa batas po kasi, ang long-term lease, no, at least for 10 years or more, ay dapat po niyan para binding to the whole world, it should be registered, no, with the Register of Deeds at nagkaroon po ito ng lien or annotation doon sa titulo. Kung wala pong gano'n na nangyari, at it appears na gano'n nga, so the Department of Agrarian Reform cannot be stopped from evicting you, no? Paalisin kayo because knock-over na nga ng ah, ng batas ng yung ating agrarian reform ang lupa na inyong binili o inyong nilis, no, for 25 years. Okay? So, dahil hindi naman ito registered, so hindi ito, ang inyong lease po ay is not binding, no, sa panig po ng DAR. So, maaari po kayong mapapalis. Ngayon, ang remedy ninyo is to run after the owner, no?
ng lupa na kung saan ay maaari ninyong i-demand na ibalik po ang inyong perang naibayad at kung mapatunayan ninyo na kasi sabi mo inengganyo. So kung mayroong deceit o misrepresentation ang sinagawa ng may-ari ng lupa, maaari din silang makasuhan po ng danyos or even estafa, no? Kung may panlilinlang ang naisagawa po sa inyo o panloloko. So yun po yung gagawin. So makipag-ugnayan din kayo sa DAR hinggil sa usaping ito for further information at kung kinakailangan ay you have to get in touch with your lawyer upang sa ganun ay maisagawa po ang kaakibat na legal remedies na maaari niyong gawin laban sa inyong sa may-ari ng lupa. Okay? At kung ano man danyos na inyong naranasan ay mabigyan po kayo ng katugunan, no? At mabayaran po kayo ng danyos, no? Sa ilalim ng batas. Okay? So, I hope nasagot natin ang katanungan sa atin ni Chai Chai R7E. Okay? So, okay, bago tayo magpatuloy, no? Sa kapapasok pa lang, I would like again to make this make opportunity no na mapasalamatan po ang ating mga subscribers, viewers po natin, mga likers po natin sa suporta na pinagkaloob po niyo sa ating channel no. Thank you very much no. At ulitin ko po meron na po tayong ang Batas Pinoy po, meron na pong account po tayo no, page, meron tayong page sa Facebook. So you could follow me doon sa Facebook account po natin at pwede nating maipagpatuloy ang ating mga tanungan at kasagutan no hinggil sa mga impormasyong legal na maaari ninyong may tanong sa inyong lingkod at sa abot po nating makakaya ay sasagutin po natin yan. Okay? Maraming salamat and I hope no to see you again in the next video po natin. Maraming salamat and God bless.